Paano kung ang bantay ng kaba ng bayan ay siya mismong lumalabag sa tiwala ng taong bayan? Kung ang taga-suri ang nagkakasala, sino ang susuri sa kanila? Ang asawa ng isang COA commissioner ay nakakuha di umano ng humigit kumulang na 200 million pesos worth ng flood control projects. Naloko na. Ibig sabihin, yung mismong opisyal ng ahensyang na atasan i-audit ang mga proyektong ito ay tila may koneksyon sa modus ng flood control. Kasama ko Napakasakit isipin na ang Commission on Audit o COA ay itinalaga upang tiyakin na bawat sentimo ng pondo ng bayan ay ginagastos ng tama at tapat. Subalit, kapag mismong mga taga-COA ang nasasangkot sa katiwalian, pakikipagsabwatan, pagtanggap ng suhol o pagtatakip sa anomalya, mas mabigat ang kanilang kasalanan. Sapagkat sila ang dapat maging huwaran ng integridad. Hindi dapat pinapalampas ang ganitong mga kaso. Dapat managot ang mga tiwaling opisyal ng COA tulad din ng pananagutan ng kanilang ina-audit. Kung walang pananagutan sa loob ng mismong COA, mababasura ang tiwala ng publiko at tuluyang mabubulok ang sistemang dapat sanay nagbabantay laban sa korupsyon. Panagutin ang dapat managot. Huwag hayaang ang bantay ng kaba ng bayan ay maging bantay sa lakay. Bilang mamamayan, maging mapanuri tayo, suportahan ang transparency at igiit ang pananagutan kahit sino pa ang sangkot. Dahil ang pera ng bayan ay pera ng taong bayan. Gising Pilipinas.